Magandang araw po sa inyong lahat. Sa araw na ito ay mapapakinggan po natin ang buhay ng isang batang naulila sa mga magulang dahil sa isang maling paratang. Si Bendoy ay isang 10 taong gulang na naghanap ng katarungan para sa kanyang mga magulang. Sinisi niya ang lahat ng tao at naging manunugis ng aswang kasama ang kanyang tiyo Noel. Dito niya makikilala ang isang mahusay at manunugis rin ng aswang na magbibigay sa kanya ng malakas na sandata. Ano ang haharaping panganib sa pagtanggap ni Bendoy sa armas? Ano ang matutuklasan niyang lihim sa pagkamatay ng kanyang mga magulang? Matalo kaya niya ang pinuno ng aswang na Tarok? Sila nga ba ang tinaguriang magtsuwing manunugis na kinatatakutan sa baryo? Sama-sama po nating pakinggan ang pakikipagsapalaran at paghahanap ng hustisya ni Bendoy para sa kanyang mga magulang. Ngunit bago po ang lahat, mga idol, huwag po nating kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification bell sa aking YouTube channel na The Voice Addict at Apong Isaac para sa mas marami pang makapigil hiningang kwentong aswang at katatakutan mula sa mundo ng kababalaghan. Umpisahan na po natin ang kwento. Inay! Inay! Diyos ko! Ang mga magulang ko, Chong! Pinatay nila ang mga magulang ko! Walang awa nilang sinunog ang bahay namin! Halika na! Tara na! Biniwan niyo ang kamay ko, Chong! Kasalanan niyo to! Hindi po natin dapat sila iniwan! Hindi to tamang oras para magsisiyan tayo. Tara na! Wala nang oras, baka makita nila tayo! Iwan niyo na ako! Wala na akong pakialam kung abutan nila ako rito. Sila ang dapat na matakot sa akin dahil pinatay nila ang mga magulang ko. Magbabayad sila. Papatayin ko silang lahat. Nakikiusap ako, Bendoy. Tara na! Umalis na tayo! Sa madilim na gabi, na tila ba sinadyang mag-ingay ang mga taong galit na galit sa mag-asawang nasa loob ng nasusunog na bahay, ang may 10 taong gulang na batang si Bendoy ay nakaluhod sa lupa. Hindi alintana ang sakit ng pagbaon ng matatalas na mga bato sa kanyang mga tuhod. Sa katahimikan ng gabi ay narinig ang unat huling pagputok ng apoy mula sa dulo ng baryo. Ang hangin ay may kasamang amoy ng nasusunog na kahoy. Dahan-dahang lumaganap ang liwanag mula sa apoy. Humahalik sa mga puno habang ang mga aninong nagtitipon-tipon sa labas ng bahay ng mag-asawa ay nagsisigawan. Galit ang nangingibabaw sa kanilang mga boses. Tila mga panang sabay-sabay na bumabaon sa dibdib ng batang naulila sa magulang nang dahil sa maling paratang ng sinumang tao na hindi gusto ang pananatili nila sa baryo. Umagos ang dugo sa kanyang bibig mula sa nakagat niyang labi dahil sa labis-labis na galit. Hindi niya kinaya ang eksenang nakikita niya sa gitna ng palayan dahil sa lumalagablab na apoy. Mga hayop kayo! Magbabayad kayo! Magbabayad ng mga aswang na naging dahilan ng kamatayan ng mga magulang ko! Pati na ang mga taong nasa paligid ng bahay na yon! Tara na, Bendoy. Kailangan na natin umalis sa lugar na to. Hinahanap na nila tayo. Papatayin tayo ng mga taong bayan. Ano ba? Hindi pinansin ni Bendoy ang malakas na pagkakahila sa kanyang damit nang may 45 taong gulang niyang tiyuhin para lang makaalis sa lugar na yon. Hindi niya inaalis ang kanyang paningin sa mga tao habang hawak ang sulo na nagsisilbing tanglaw at sandata. Sa loob ng bahay na nasusunog, walang gumagalaw. Sa bawat pintig ng apoy ay tila pako na bumara sa kanyang lalamunan. Ang puot sa kanyang dibdib
ay nagtutulak sa kanya para pumatay ng mga taong naging dahilan ng kamatayan ng kanyang mga magulang. Ang bahay na minsan ay tahimik na tahanan lamang, ngayoy mistulang altar ng panibugho at tatak ng paghihiganti niya para sa lahat. Tuluyan siyang hinila ng kanyang tiyo Noel para ilayo sa masukal na kagubatang yun, kasabay ng paglingon ng mga tao sa gawi na kanilang pinagtataguan. Bilisan mo! Nariyan na sila! Nagsusumigaw ang isip ni Bendoy habang tumatakbo. Gusto na lamang niyang balikan ang mga tao at patayin ang mga ito. Wala siyang ititirang buhay. Lahat ng sumira sa kanyang masayang pamilya ay sisiguraduhin niyang magiging miserable ang mga buhay. Walang natira ni isang gamit si Bendoy, maliban sa nag-iisang pana na hawak niya. Habang ang palaso ay nasa likod niya, tinuong nila ang masukal na kagubatang walang tiyak na patutunguhan. Sama-samang taong bayan sa muling pagtugis sa magtsuwin sa pag-aakalang sila ay pamilya ng mga aswang. Walang nakakaalam na sila ay isang pamilyang manunugis ng mga kampon ng kadiliman. Sila ang lihim na nagliligtas sa mga taong inaatake ng mga nilalang na nagtatago sa dilim. At dahil sa mahirap silang kalaban, kumalat ang maling balita tungkol sa kanilang mga pagkatao. Ngayong hinahabol na sila ng taong bayan, natitiyak niyang may natutuwa sa nangyayari sa kanila at may masayang aswang dahil namatay ang kanyang mga magulang. Bilisan mo, Bendoy! Malapit na nila tayong maabutan! Hindi natin kailangan tumakbo, Tiyo Noel. Hihintayin ko sila rito. Hindi ako makakapayag na walang mananagot sa pagkamatay ng mga magulang ko. Mga hayop sila! Nasisiraan ka na ba ng ulo, ha? Marami sila at wala tayong laban sa malakas nilang puwersa, lalo na sa kanilang mga sibat. Tignan mo nga ang palaso mo. Nag-iisa na lang yan. Kaya tara na! Halika na! Bitiwan niyo ang kamay ko. Hindi na ako sasama sa inyo. Dahil kasalanan niyo kung bakit sila namatay. Paano kung magiging kasalanan, ha, Bendoy? Baka nakakalimutan mong kapatid ko ang namatay. Kaya wag kang umasta na para bang ikaw na lang ang nawalan ng pamilya dito. Kung nasaan man si Gabriel at Leda, malulungkot sila kung pati ikaw ay mapapahamak. Kaya halika na. Huwag ka na magmatigas pa dahil papatayin nila tayo dito. Dahil sa kanilang pagtatalo, ay naabutan na sila ng mga tao. Halos mapuno ng liwanag ang buong gitna ng kagubatan dahil sa mga ilaw ng sulo. Dito niya nakita ang kapitan nila mismo, ang namuno sa pagtugi sa kanila. Si Kapitan Tiago, na minsan niya nang tinulungan, ay siya pang pumatay sa kanyang mga magulang. Pinaratangan ng mga magulang niya na isang pamilya ng mga aswang na tarok. Sila ang mga nilalang na kumikilos na parang asong nauulol. Yun ang salot na kumakalat sa kanilang baryo. Ang mga taong may kilos na parang may rabis ng aso ay tanda ng isang hawa ng pagiging aswang na tarok. Huwag niyo nang subukan tumakas. Sumuko na kayo. Para ano? Para silaban kami sa harap ng mga tao? Nang bumango ang pangalan mo sa mga taong nasasakupan mo? Pagbabayaran niyo to. Hindi ko kayo mapapatawad. Pagkatapos ko kayong iligtas ng ilang beses laban sa mga aswang, paparatangan niyo kami mga kampo ng kadiliman. Sana pala, hinayaan ko na lamang kayong mamatay. Hindi mga aswang ang mga magulang ko at alam niyo yan. Mabuting tao ang mga magulang ko. Wala silang inaargabyadong tao. Pero may nakakita sa kanila, Bendoy. Marami nagpapatunay na sila ay mga aswang. Nakita ko rin sila na pumasok sa loob ng bahay nyo. Ang mga magulang mo dahilan kung bakit marami ang aswang sa lugar na to. Tumutupad lang ako sa aking tungkulin. Sige na, damputin sila Bendoy at Noel. Igapos sila. Manglalapit kay Bendoy ang mga tanod ni Kapitan Tiago, ay iniumang naman ni Bendoy ang kanyang nag-iisang palaso at itinutok yun
sa muka ni Kapitan Tiago. Napasigaw si Mang Nomel dahil hindi nito akalaing magagawa yon ni Bendoy. Sige! Subukan niyo lang na lumapit sa amin. At sisiguraduhin ko sa inyo, nakakalat ang dugo niyo sa lupan to! Hindi nakagalaw si Kapitan Tiago. Napalunok ito ng laway na hindi inaalis ang paningin sa pana na hawak ni Bendoy. Alam ng mga ito na kahit bata lang siya ay hindi siya marunong magbiro. Ginagawa niya ang kanyang mga sinasabi. Bendoy, bitiwan mo ang pana. Ibaba mo ang palasong yan. Akala mo ba, mabubuhay ka pa kapag napatay mo ko? Wala na akong pakialam sa buhay ko. Basta't mapatay ko lang kayo. 2 buhay ang kinuha niyong lahat sa akin. At hindi ako makakapayag na hindi niyo pagbabayaran ang ginawa niyo sa pamilya ko. Bendoy, huwag mong gawin to. Bakit hindi, Chong? Wala sila mga puso. Ang dapat sa kanila ay mamatay. Saktong pagbitaw ng palaso ni Bendoy ay tumalo naman ang isang nilalang sa harapan ng matanda. Para ito ang sumalo sa pana na dapat sana ay kay Kapitan Tiago. Nagkagulo ang mga tao sa biglang pagsalakay ng mga aswang na tarok. Ang aswang na tila kumikilos na parang nauulol na asong may rabis. Bumubula ang mga bibig ng mga ito at ang lahat ng makakagat ng mga aswang. 2 araw lang ang itinatagal ng buhay. Kapag namatay ay muling mabubuhay bilang isa ng ganap na aswang na may anyong taong usa at may 4 na kamay. Kapag nasa anyong aswang ay wala nang maaalala kahit sariling pamilya ay pinapatay na ng mga ito. Nagkagulo ang lahat na puno ng ingay ang buong paligid. Kumalat sa lupa ang mga nabitiwang mga sulo. Ibinuhos ni Bendoy ang kanyang galit sa mga nilalang na naging dahilan ng pagkamatay ng kanyang mga magulang. Hinawakan niya ang palaso at yun ang ginamit niyang sandata laban sa mga aswang. Isa-isa niyang pinagsasasaksak ang mga leeg ng mga aswang at wala siyang takot na pinilipit niya ang mga ulo ng mga ito. Habang si Mang Noel naman ay hawak ang 2 yantok na walang tigil din sa pag-atake ng palo sa ulo ng mga kalaban. Ang mga natitigilang mga tanod ay nagulat nang kumilos ang magtsuhin. Pinatay nila ang mga aswang sa harap mismo ng mga ito. Napaatras ang mga kalaban at iniwan ang mga taong may mga sugat sa katawan. Tandaan niyo ang araw na to. Babalik ako. Maniningil ako sa ginawa niyo sa mga magulang ko. Lahat ay makakatikim ng paghihiganti ko. Hindi kami ang mga aswang. Kami pa nga nagbibigay ng proteksyon sa inyo para manatili kayo ligtas sa lahat ng oras. Pero dahil sa ginawa niyo, lilisanin namin ang baryo niyo at mamamatay kayo sa gabi-gabing pagsalakay sa inyo ng mga aswang na tarok. Wala lang magtatanggol sa inyo at patutunayan kong kami ang nasa likod kung bakit nananatiling tahimik ang baryong to. Walang gustong magsalita nang marinig ang sinabi ni Bendoy. Bakas sa mga mukha ng mga tao ang labis na pagsisisi at pagkapahiya sa nagawang kasalanan sa taong naging dahilan kung bakit ligtas sila laban sa mga aswang. Umagos ang masaganang luha sa mga mata ni Bendoy nang lisanin niya ang lugar na yon. Naiwan ang mga tao sa gitna ng kagubatan. Nagpakalayo-layo silang magtiyo. Pagkalipas ng 5 buwan, magmula ng mangyaring yun, ay binalot ng galit ang buong pagkatao ni Bendoy. Nakatira sila sa karatig baryo ng baryong nagtaksil sa kanila. Magkasama silang naninirahan sa kakahuyan bilang manunugis ng aswang. At sa tuwing nagpapakita sila sa mga tao, ay kinatatakutan na sila dahil nakilala sila bilang isang malupit at walang awang pumaslang ng mga aswang. Pero ni minsan ay hindi na naging maganda ang pakikitungo ni Bendoy sa kanyang tiyuhin. Lihim siyang nagalit dito. Isinisisi niya rito ang nangyari sa kanyang mga magulang. Kung hindi ito nakipagtalo sa kanyang ama at naglayas,
ay hindi niya ito susundan para kausapin. Ang pagkakamali lang niya ay hindi niya kinausap si Mang Gabriel. Nabaling ang kanyang atensyon sa pagkaing nakahain sa lamesang gawa sa kawayan. Kumain ka na. Napapansin ko na ilang araw ka nang hindi kumakain ng maayos at palaging walang kibo at tulala. Ano ba tumatakbo sa isip mo? Hindi mo ko kinakausap ng maayos. Ayos lang po ako. Wala lang po akong ganang kumain. Walang ganang kumain o umiiwas ka lang sa akin para hindi tayo makapag-usap. Kung sa tingin mo ay kasalanan ko nangyari kay Gabriel, sige, maglaban tayo. Lalaki sa lalaki. At ipakita mo ang galit mo sa akin. Patayin mo ko kung gusto mo. Kung hindi ka po kapatid ni tatay, nung gabing nasa gubat pa lang tayo, pinatay na kita. Kaya wag niyo po akong pipiliting lumaban sa inyo. Dahil ayoko po magmadali ng desisyon. Hindi ba't galit ka? Patunayan mo. Labanan mo ko at hindi kita uurungan. Alam mong wala akong kasalanan sa nangyari sa kapatid ko. May pinagtalunan lang kami ng gabing yun. Kaya lumayas ako. Pero hindi ibig sabihin at sinundo mo ko ay kasalanan ko na. Kahit nandun ka pa, masusunog at masusunog pa rin ang bahay nyo. Imbis na sa akin ka magalit, bakit hindi ang taong nasa likod ng paggawa ng maling kwento ang hanapin mo? Siya ang paslangin mo. Kahit hindi niyo po sabihin, Tiyo. Yan po talaga ang gagawin ko. Babalik na ako sa baryo natin. Ikaw ang bahala kung sasama ka. Pero naniniwala akong nandun lang ang taong nasa likod ng pagkamatay ng kapatid ko. Balita ko marami nang nagkalat na aswang na tarok sa lugar na yun. Wala po akong pakialam kung ubusin ng mga aswang na tarok ang lahat ng mga taong nakatira dun. Mabuti nga yun. Madali ko silang mapapatay. Bendoy, kung naririnig ni Leda at Gabriel ang mga sinasabi mo, malulungkot sila dahil malaki na ang ipinagbago mo. Naging mabuti po tayong tao, Tinuel. Pero anong iginanti nila? Kamatayan ng mga magulang ko at ng kapatid nyo ang naging kapalit. Hindi ko alam kung paano ka nagbago, Bendoy. Pero ito lang ang masasabi ko sa'yo. Mali ang gumanti sa mga taong nakagawa sa'yo ng kasalanan. Chong, pwede po ba? Pabayaan nyo na lang ako. Huwag nyo na akong pinakikialaman. Hindi kita maaaring pabayaan. Lalo na at hindi ko na alam kung ano nga ba ang tumatakbo dyan sa isip mo. Ang hirap mo nang basahin. Parang hindi na ikaw ang pamangkin ko. Natuto lang po ako sa mga nangyari. At hindi na ako gagawa ng mabuti para sa kanila. Bakit po kayo? Parang baliwala lang sa inyo mga nangyari kay tatay. Parang hindi kayo nasasaktan. Palibasa po, 1 linggo nyo pa lang siyang nakakasama. Kaya hindi po kayo apektado sa nangyari sa kanya. At anong gusto mo? Magwala ako at gumulong-gulong sa lupa, ganun ba? Bakit? May babalik ba nun ang buhay ng kapatid ko? Mabubuhay ba siyang muli? Ano po ba kasing pinagtalunan yung dalawa? At kailangan nyo pang umalis ng gabing yon? Hindi na mahalaga kung anong pinagtalunan namin. Wala na siya at wala na magbabago para malaman mo pa kung ano ang dahilan. Aalis na tayo mamayang gabi para bumalik sa baryo. Sapat na ang mga natutunan mo sa pagsasanay. Panahon na para harapin ang mga kalaban natin. Tila naramdaman ni Bendoy ang galit sa salitang binitiwan ng kanyang tiyuhin. Sa isip niya ay magagawa na niyang maipaghiganti ang kanyang mga magulang sa mga aswang na naging dahilan ng pagkamatay ng mga ito. Pagsapit ng gabi ay naghanda na sila ng mga dadalhin sa paglalakad. Sa baryo ng Mapulan ay hindi nauuso ang sasakyang dimotor. Madalas na ginagamit sa kanilang lugar ay kalabaw o kabayong may kalesa. At kung minsan, kapag makakaya namang maglakad, ay nilalakad na lamang yon ng halos 2 oras para lang makarating sa karatig baryo. Talagang dadaan sa matatarik na bundok at malawak na kagubatang sagana sa mga nagtataasang puno ng kahoy. Isang pana ang dala ni Bendoy at 5 palaso sa kanyang likod
na nakalagay sa paoblong na basket na gawa naman sa maliit na uway. Samantalang si Mang Noel naman ay 2 yantok at bag na naglalaman ng 2 duyan. Ang daladala, habang naglalakad dalaan sulo na gawa sa kawayan, ay tahimik silang nagmasid sa paligid ng kagubatan. Mabisang panakot ang malakas na ilaw sa mga aswang na magtatangkang lumapit sa kanila. Dahil ang mga aswang na nakakalaban nila ay takot sa liwanag na nanggagaling sa mga sulo. Bilog na bilog din ng buwan, kaya't nakatulong ang liwanag nun upang tanglawan ang kanilang dinadaanan. Saglit na napatigil sa paglalakad si Bendoy dahil nararamdaman niyang parang may mga nilalang na nakapaligid sa kanilang kinaroroonan. Nagsipagtaasan ang mga balahibo niya sa katawan at naging alerto sa bawat galaw ng mga halaman. Chong, hindi po maganda ang kutob ko sa lugar na to. Lalo natin bilisan maglakad. Tara na. Hindi po, Chong. Nararamdaman ko pong napapalibutan na po nila tayo. Papatayin ko po muna ang ilaw. Ipapakita ko sa kanila na hindi ako natatakot sa kanila. Tigilan mo na nga muna ang kayabangan mong bata ka. Hindi sa lahat ng oras, tapang ang paiiralin mo. Kailangan mo pa rin ng diskarte. Paano pala kung marami sila? Pagkatapos 5 lang ang bala ng palaso mo. Tara na, huwag mo na silang labanan. Hindi niyo po ako mapipigilan, Chong. Dahil nababanggit pa lang ang kanilang mga pangalan, ay gusto ko na silang patayin. Papatayin ko ang lahat ng mga aswang na tarok at wala akong ititira ni isa sa kanila. Hindi na napigilan pa ni Mang Noel ang pagpatay-sindi ng sulo ni Bendoy. At doon nga ay tumambad sa kanilang paningin ang 2 pares ng mga mata na nagbabagang kumukurap mula sa madilim na bahagi ng kakawyan. Inihanda ni Bendoy ang dala niyang pana sa kabinalahan yun ng palaso. Itinutok niya yun sa 2 pares ng mga matang hindi umaalis sa unahan ng kanilang kinatatayuan. Bigla niyang binitiwan ng tali ng kanyang pana. Bumaon yun sa katawan ng nilalang na nagtatago sa makapal na halaman. Bumagsak ito sa lupa. Kitang-kita niya kagad ang malausang sungay ng aswang. Sapat na para masabing yun na nga ang mga aswang na tarok. Kasabay ng pagbagsak ng halimaw, ang sabay-sabay rin na pag-atake ng iba pang mga aswang na naroon sa bahaging yun. Lahat ay lumantad sa liwanag ng buwan habang habol ang mga hininga dahil sa galit. Kalahating tao at kalahating usa ang nasa kanilang harapan. Mahahaba ang mga pangil sa bibig at ang malasangan nitong dila ay nakadagdag sa mabangis nitong mga anyo. Ganon din ang 4 nitong mga kamay at ang paa na parang sa usa. Nakatayo ang mga ito at mapupula ang mga mata. Tila nakaharap sila sa demonyo dahil sa sungay nitong mataas at mabukang sanga. Napaatras si Bendoy, samantalang si Mang Noel naman ay inihanda ang gamit sa pakikipaglaban sa mga aswang. Sinasabi ko na sa'yo na hindi ka dapat naging maraas sa mga kilos mo. Nakita mo na ang ginawa mo, Bendoy. Hindi ako natatakot sa kanila, Chong. Kaya tayo babalik sa baryo ay para tugisin ang mga aswang na tarok, di ba? Napagandaan ko na po to. At kahit isang hamak lang po akong bata, ay lalabanan ko sila. Kahit buhay ko pa ang maging kapalit. Sa likod mo, Bendoy! Hindi na nga nakapalag ang kalabang umatake sa kanyang likod nang salubungin niya ang aswang na tarok ng gamit niyang pana. Tinamaan ito sa leeg at nagpasirko-sirko siyang lumapit sa bumagsak na aswang sa lupa. Binunot niya ang nakabaon na palaso sa leeg nito at muling ibinala sa kanyang pana. Kailangan niyang maging mabilis upang hindi maubos ang kanyang palaso. Sabay asinta naman niya sa ibang aswang na tarok na sumugod sa kanya. Habang si Mang Noel ay patuloy na iniiwasan ang mga aswang. Para itong naduwag sa mga kalaban, isang malakas na paghila sa tali ang ginawa niya at pinuntirya niya sa dibdib ang kalaban. Bumaon ang kanyang palaso. Akma na sanang lalapitan niya ito, ay bigla naman niyang naramdaman
ang pananakit ng kanyang sikmura. Bumalandra siya sa puno dahil sa malakas na kamaong tumama sa kanyang tiyan. Tumayo ka, Bendoy! Yan ang nga ba ang sinasabi ko eh! Pinilit na tumayo ni Bindoy at muling binalahan ng palaso ang kanyang pana. Isang marahas na pagbitaw ang ginawa niya at ang aswang na tarok na sumuntok sa kanyang sikmura ang agad niyang pinatamaan sa noo ng kanyang palaso. Bumagsak ito sa lupa at mabilis niya yung nilapitan para bunutin uli ang palaso. Kaya lang ay muli siyang tinamaan sa dibdib ng isa pang taong usa na humuhuni ng nakakakilabot na tunog na masakit sa tenga. Para magtawag pa ito ng mga kasamahan. Bumagsak siyang pasadsad sa lupa at naitukod niya ang kanyang pana. Sa kamalas-malasan ay nasira yon at nabitiwan niya. Nagkaroon siya ng gasgas sa hita na mas lalong nagpalabas sa galit niya. Hindi niya pinansin ang sugat at ang nasirang pana niya. Sa halip, kumuha siya ng 2 palaso at pinutol ang tangkay nun. Inipit niya yon sa 2 niyang kamay at yun ang gagamitin niyang sandata laban sa mga aswang. Ayaw nyo kaming tantanan ha? Parang hindi kayo nauubos! Si Bindoy ang unang lumapit at sumugod sa mga aswang. Nakipaglaban siya habang si Mang Noel ay tila paatras ang pag-atake at hindi niya yun matanggap. Paanong ang kanyang tsuin ay biglang natakot sa mga aswang. Ito pa naman ang kanyang inaasahan pagdating sa pakikipaglaban. Mabilis siyang tumawid sa pagitan nila ng aswang at patalon niya itong inatake ng dulo ng palaso. Bumaon ang kanyang sandata sa ulo at batok ng aswang at hindi niya ito tinigilan ng pagsaksak hanggat hindi ito bumabagsak sa lupa. Saktong pagbagsak nito sa lupa, ang biglang pagtalon sana sa kanya ng pinakamalaking taong usa. Ngunit may humarang at sumalo sa pag-atake sana ng aswang. Isang matandang lalaki na sa tingin niya ay edad 45 taong gulang na. Maliksing kumilos, malaki ang katawan. May 2 matinik na yantok sa magkabilaan nitong mga kamay. Bawat bitaw nito ng palo sa kalaban ay pasadsad itong bumabagsak sa lupa. Parang kidlat ito kung kumilos. Parang pamilyar sa kanya ang galaw ng lalaking bagong dating. Hindi na siya nakagalaw at pinanood na lamang niya kung paanong pinababagsak ng lalaki ang mga aswang. Maging ang pananamit nito ay balot ng isang makapal na tela na hindi kagad tatablan ng matalas na kuko. Iyon nga lang, ang lalaking mahusay gumamit ng yantok ay may makapal na bigote at balbas. Para itong hindi nag-ahit ng ilang taon dahil halos umabot yon sa dibdib nito. Naramdaman niya ang paglapit sa kanya ni Mang Noel dahil katulad niya ay natulala na rin ito sa galing ng lalaki. Sino siya? At saan kaya siya nanggaling? Chong, hindi ko rin po siya kilala. Basta na lang siya sumulpot sa likuran ko eh. Iniligtas po niya ako at parang pamilyar sa akin ang galaw niya. Hindi ko lang po matandaan kung saan ko siya nakita. Diyos ko, hindi tayo maaaring magtiwala ng basta sa kanya, Bendoy. Paano kung isa pala siyang mapagpanggap na kalaban at gusto lamang niya tayong linlangin? Ama ka dyan, Chong. Kaya kailangan muna nating makasiguro kahit na iniligtas niya ang buhay ko. Sino kaya siya? Mahusay siyang makipaglaban. Huwag kang humanga sa kanya dahil baka siya pa nga makakalaban natin sa uli. Para talagang kilala ko siya, Chong. Hindi ko lang po maalala kung saan ko siya nakita. Marami naman magkakamukha eh. Tara, lapitan natin siya. Wala nang kalaban. Napabagsak niya ng lahat. Pero akala ko po hindi tayo basta-basta magtitiwala sa taong yan. Itunay na laban, sakyan ang pagkukunwari ng taong may motibo. Ang ibig ko sabihin, sasabayan natin ang pagkukunwari niya upang mas makilala pa natin siya. Naabutan nilang nagsusuksok ng yantok ang lalaki sa bewang nito at kumuha ng isang matalas na itak. Yun ang ginamit para pugutan ng mga ulo ang mga taong usa. Pinanood nila ang ginagawa ng lalaki na hindi man lang nagsasalita para kausapin sila. Nang makuha na nito ang mga pugot na ulo, binitbit nito ang mga ulo, hawak sa sungay at pagkatapos ay sumunod sila sa paglalakad ng lalaki.
Tumigil ito sa paglalakad, saka tinanggal ang maraming ligaw na damo sa lupa at lumantad sa kanilang paningin ang halos isang tambak na mga kawayan na may tudis ang dulo. Mahaba yon na kung itatayo ay lampas sa isang tao ang taas. Nagulat si Bendoy nang kunin nito ang isa sa kawayan at itinusok yon sa mismong pinagpugutan ng ulo ng aswang. Saka ang kawayan ay itinusok sa lupa. Nagmistulang poste na may ulo sa dulo ang ginawa ng lalaki. Ganon din ang ginawa nito sa 10 ulo na dala nito. Ginawang bakod ng lalaki ang mga kawayan na may nakatusok na ulo. Kaya hindi naiwasan ni Mang Noel ang hindi bumulong kay Bendoy. Habang nakatingin siya sa mga ginagawa ng lalaki, ay masasabi niyang mabagsik, malupit at punong-puno ng galit ang puso nito. Brutal ito kung pumatay at yun ang ikinatakot niya sa misteryosong lalaki. Hindi tayo maaaring magtiwala sa kanya. Sobra itong ginagawa niya sa mga aswang. Parang hindi siya tao kung pumatay. Chong, kailangan natin ng sulo. Aalis na lang tayo. Huwag na natin siya kausapin. Balak niyang hindi magsalita eh. Pero nilapitan ng konti ni Bendoy ang lalaki na abala pa rin sa pagtutuhog o pagtutusok sa mga pugot na ulo para magpasalamat. Ngunit hindi nga ito nagsalita, kaya naman sinindihan na niya ang natitirang sulo na nadala nila. At sa pagkalat ng liwanag sa kanyang kinatatayuan ay nanlaki ang kanilang mga mata nang makita ang mga linya ng bakod na may mga pugot na ulo sa dulo. Ang iba ay naaagnas na at ang iba ay bago pa lang at tumutulo pa ang dugo sa kawayan at pumapatak sa lupa. Saka lang niya nalanghap ang mabahong amoy ng nabubulok na laman ng aswang na tarok. Halos magkasabay silang napataklob ng palad sa bibig nang makita nila ang nakakakilabot na itsura ng lugar. Sino ka bang tao ka? Bakit mo itong ginagawa? Kausapin mo kami ng pamangking ko. Ano ang pakay mo? At ano ang binabalak mo sa mga yan? Bakit mo ito ginagawa? Imbis na sumagot, ay humarap ito sa kanila. Isang malalim na buntong hininga at bakas sa muka ng hindi pa nakikilalang lalaki ang galit at pagtitimpi nitong huwag silang kausapin. Ngunit napako ang tingin nito sa nakatayong si Bendoy bago lumapit ang tingin sa nakatayong si Mang Noel. Saka lang nila narinig ang boses ng lalaki. Dahil hindi dapat silang mabuhay. Masahol pa sa kamatayan ng mga yan ang gagawin nila kapag tayo naman ang inatake nila. Walang puwang sa baryong ito ang takot at kahinaan ng loob. Kung mahina ang loob niyong lumaban sa mga aswang na tarok, ang mabuti pa ay umalis na kayo sa lugar na to. Mamamatay lamang kayo rito. Dito talaga kami nakatira. At hindi po kami aalis dito. Hindi rin po kami natatakot mamatay. At may dahilan kung bakit kami nandito. Eh ikaw, ano po ang dahilan nyo at pumapatay kayo ng mga aswang at pagkatapos ginagawa nyong ganito? May silbi ang ginagawa ko para katakutan ako ng mga aswang na magtatangkang manggulo sa baryong ito. Patutunayan ko na hindi ako natatakot sa kanila. Pero imposibleng wala kang dahilan kung bakit ka naging malupit sa pagpaslang sa mga aswang na yan. Anong sabi mo? Malupit? Kulang pa yan sa lahat ng ginawa niya sa pamilya ko. Kaya kapag nakumpleto ko ng 100 ulo ng mga aswang na tarok, ay sisilaban ko sila ng sabay-sabay. Susunugin ko sila sa harap mismo ng kanilang pinuno. Lintik lang ang walang ganti. Naiintindihan na ni Bendoy kung saan nanggagaling ang galit ng matandang kaharap niya. Dahil naranasan na rin niya kung paanong mawalan ng mga magulang at kung paano niya yon pinapanood habang walang nagagawa kundi ang umiyak lang. Walang makakapigil sa pag-asik ko ng lagim para sa mga aswang na tarok.
Ako ang magsisilbing anino ng mga aswang ngayon. Ako ang magsisilbi nilang si kamatayan. Wala kaming karapatang pigilan ka sa ginagawa mo. Pero saan ka ba nakatira? Taga rito ka ba? Manunugis talaga ako ng mga aswang. At nanggaling ako sa malayong baryo. Dahil doon ko nabalita ang maraming aswang. Iniwan ko ang pamilya ko. Subalit nang balikan ko na sila, wala na ang lahat ng meron ako. Para ng mga abong naglaho sa hangin. Kaya ang buhay ko ngayon ay mistulang katumbas ng isang patay na mabubuhay lang sa paghihiganti sa mga nilalang na pumatay sa aking pamilya. Katulad po pala ng mga nangyari sa mga magulang ko. Ang tatay at nanay ko, pinatay sila ng mga taong bayan at pinaratangan na sila ng mga aswang. Pero mabuti na lang, nakaalis kami ni Tio Noel. Kung hindi, maaaring namatay na rin kami kasama nila. Kung ganun, may dahilan kung bakit ka pa nabubuhay ngayon. Ngunit kailangan mong makilala ang tunay na kalaban batay sa kulay ng kanilang mga mata. Ano po? Ano pong ibig niyo sabihin? Nakikilala ko sila. Kapag kulay asul ang mga mata, nangangahulugang nahawalan sila ng mga aswang. Kapag kulay pula naman ang mga mata nila, sila ang tunay na aswang na tarok. Saka ko sila pinapaslang ng katulad nito. Kung ganon, binibigyan niyo po ng pagkakataong mabuhay ang mga nahawa lang ng pagiging aswang? Tama ka. Dahil sila ay mga biktima lang din. Kaya ang mga ginawa nyo kanina ay mali. Dahil ang 5 sa kanila ay napatay nyo, ay hindi naman talagang mga aswang na tarok. Sila ay may hawa lamang. Hindi mapigilan ng mga sarili na kumain ng tao. Kaya sila ay dapat lang na makulong at hintayin sumapit ang umaga para pakainin ang tunay na pagkain ng mga tao. Bumabalik sila sa tunay nilang anyo, ngunit wala silang naaalala sa ginagawa nila kapag nasaan yung tao na sila. Naiintindihan ko na po. Pero ako ay hindi ko naiintindihan ang ginagawa mo. Dapat hindi sila binubuhay. Ang dapat sa kanila, mamatay rin, katulad ng mga kasama nila. Bakit ko sila papatayin? May dahilan kung bakit ko sila ikukulong. Dahil yun lamang ang tanging paraan para makalapit sa pinuno nila. Sa kalabang nasa likod ng lahat ng ito, ang totoong may kasalanan sa pagkamatay ng pamilya ko at marahil ay isa rin siyang pumatay sa pamilya nyo. Matalino ang aswang at may kakayang magpanggap. Kaya niyang linlangin ang paningin ng tao. Ngunit hindi siya makakatakas sa akin. Dahil tutugisin ko siya sa lahat ng oras. Hahanapin ko siya. Para pong hipnotismo. Sasama po ako sa inyo. Ano nga po pala ang pangalan nyo? Ako si Ruel. At kayo naman, sino kayo? Ako po si Bendoy. At siya naman po si Tio Noel ko. Nahagip ng paningin ni Bendoy ang biglang pagbabago sa anyo ni Mang Ruel. Ngunit hindi ito nagsalita. Nagtataka man ay inayos nito ang gamit para sana umalis sa lugar na yon. Kaya lang ay biglang nagsalita si Mang Noel. Hindi tayo sasama sa kanya, Bendoy. Hindi tayo maaari magtiwala kagad sa taong yan. Hindi pa natin siya lubusang nakikilala. Huwag kagad tayong basta maniwala sa mga pinapakita niya. Hindi rin ako nagtitiwala sa inyo. At wala akong sinabing pinipilit ko kayong sumama sa akin. Malaya kayo sa mga gagawin nyo. At wala akong pananagutan sa inyo. Kaya kung wala kayong tiwala sa akin, dito pa lang ay maghiwa-hiwalay na tayo ng landas. Wala tayong pakialamanan. At huwag nyo rin akong pakikialaman sa mga gagawin ko. Kagaya na nasabi ko, huwag niyong sasaktan ng mga aswang na may kulay asul na mga mata. Dahil hindi sila totoong kalaban dito, kundi sila ay mga biktima rin. Sige po. Mabuti pa nga po maghiwa-hiwalay na lang po tayo ng lakad. Ngunit gusto ko po makita ang kulungan ng mga biktima. Gusto ko sila makita. Nakikiusap po ako sa inyo, Mang Ruel. Bendoy, ano ka ba? Bakit gusto mo pa silang makita? Pabayaan mo na ang bata. Bahala siyang magdesisyon para sa sarili niya.
Ano bang ikinakatakot mo, Noel? Hindi ba't narito kayo para lumaban sa mga aswang na tarok? Wala akong pipiliin sa kanila. Biktima man o aswang na tarok, kailangan nilang mamatay. Kaya wala nang dahilan para makita pa ng pamangking ko mga itsura nila. Chong, kailangan. Dahil gusto ko po makatulong sa kanila. Gusto ko po malaman kung anong klase silang mga aswang kapag nahahawa lang sila. Tara na, umalis na tayo. Tutal meron akong mga sandata sa kuweba sa tirahan ko. Magagamit mo yun, Bendoy. Nakita kong nasira na ang pana mo kanina. Wala na ngang nagawa ang magtsuwin, kundi ang sumunod sa lalaki. Patuloy ito sa paghampas sa mga nagtataasang talayb para bigyan daan sila papunta sa sinasabi nitong tirahan. Pagkalipas ng ilang minutong paglalakad, ay narating nila ang bukana ng isang kuweba. Maraming sulo ang nakapalibot sa lugar na yon, kaya nagmistula yung umaapoy sa labas. Naramdaman ni Bendoy ang pagpigil ng kanyang tsuwin sa kanyang kamay. Halata ang panginginig sa kamay nito, kaya't pansamantala silang tumigil sa paglalakad. Wala talaga akong tiwala sa kanya, Bendoy. Tara na, umalis na tayo. Makinig ka sa akin. Paano pala kung palabas niya lang ang lahat ng ito para mahuli niya tayo? Hindi ako makapaniwalang tutulungan tayo ng isang lalaki na hindi naman natin nakikilala. Baka siya pa nga ang pinuno ng mga aswang. Mas maganda nga po na siya ang pinuno ng mga aswang na tarok, Tiyo. Hindi na po tayo mahihirapang hanapin siya. Pero Bendoy, mahirap kapag nakulong tayo sa loob. Ayokong sumugal dahil mahirap magsisi sa uli. Mas magsisisi po ako sa uli kapag wala po akong ginawa para makita kung ano po nasa loob ng kuweba. Saka, magaan po ang loob ko sa kanya, Chong. Dahil tama po ang katwiran ni Mang Ruel. Bigyan po natin sila ng pagkakataong mabuhay ulit ang mga aswang na may asul na mata. Sige, dito na lang ako sa labas. Ayokong dalawa tayong papasok sa loob ng yungib na yan. Para kung hindi ka lumalabas sa loob ng ilang minuto, ay makakagawa ako ng paraan para mailigtas ka. Hindi na nga napilit ni Bendoy ang kanyang tiyo Noel para pumasok sa kuweba. Nauna nang pumasok sa loob si Mang Ruel. Mabilis siyang sumunod sa lalaki. Pagpasok niya ay sumalubong na sa kanya ang mabahong amoy ng loob ng kuweba. Pati na ang malakas na ingay ng mga nilalang na nakakulong sa loob. Nagsipagtaasan ang mga balahibo niya sa katawan at patuloy na naglakad papasok sa pinakaloob ng kuweba. Tumambad sa kanyang paningin ang 6 na kulungang kwadrado na gawa naman sa mga bilog na kahoy. Nagkagulo ang mga aswang na tarok nang makita siya na nakatayo sa tabi ni Mang Ruel. Nakatingin din ito sa mga umaangil na mga nilalang. Habang nakahalukip-kip ang mga braso, wala siyang nararamdamang panganib kay Mang Ruel. Hindi niya alam kung bakit palagay ang loob niya sa lalaki. Marami sa kanila ang mga nadadamay dahil sa patuloy na pagdami ng mga aswang na tarok. Hanggang ngayon, ay hindi pa rin ako nakakahanap ng gamot na magtatanggal sa kanilang mga hawa. Ngunit naniniwala akong ang dugo lamang ng pinuno ang makakatanggal sa kanilang pagiging aswang. Paano niyo po nasisigurong ang dugo lamang ng pinuno nila ang makakatanggal po sa kanilang pagiging aswang? Dahil sa kanya nagsimula ang lahat ng ito. Paano po makikilala kung ang pinuno po nila ang makakalaban natin? Yun na nga ang mahirap, Bendoy. Higit na mas malakas ang aswang na tarok, lalo na kapag marami na siyang nahawa. Kakaiba siya sa lahat dahil kaya niyang magpalit ng anyo anumang oras niyang gugustuhin. Sa madaling salita, kaya niyang magpalit ng anyo kahit tirik ang araw at kaya niya ring pigilan ang pagiging aswang niya kahit oras ng pagpapalit ng anyo niya. Kakaiba nga po ang mga mata nila, Mang Ruel. Tama ka. At isa sa mga yan ay ang mismong kapitan ng baryong ito. Wala lang natira sa kanila. Wala na halos mga taong nananatiling hindi aswang. Masyado nang maraming nabibiktima ng malarabis na pagkahawa ng pagiging aswang nila.
At dahil sa pinaiinom kong mga likido ng katas ng sambong, kaya nananatili silang mga buhay at nakakalampas na sa oras at araw ng kanilang kamatayan. Sa makatuwid, isang sangkap na lang ang kakailanganin ko para tuluyang mailigtas silang lahat. Ang ibang mga tao ay nagtatago na rin sa mga kuweba dahil ang mga aswang na tarok ay takot sa kulob na lugar. Kaya kung maririnig mo, malalakas ang kanilang mga pag-angil. Paraan ko naman yun para manghina sila at hindi sila makatakas sa kulungan. Hindi naman nila ikamamatay ang takot. Binabawasan lamang ang lakas nila. Matagal na pinagmasdan ni Bendoy ang mga aswang na tarok habang nakakulong ang mga ito. Hindi siya interesadong makita kung sino roon ang kapitan na nanguna sa pagsunog sa kanilang bahay dahil hindi pa rin niya makalimutan ang eksenang yon kung paanong gumuho ang buhay niya habang nilulusaw ng apoy ang tahanang kinalakihan niya. Maya-maya pa ay umalis sa tabi niya si Mang Ruel at lumapit ito sa isang lamesa na gawa sa malapad na bato. Nakita niyang may pahabang kulay itim na tela ang kinuha nito at iniabot yon sa kanya. Gamitin mo. Makakatulong ito sa iyo para mabawasan ang kalaban natin. Tandaan mo, iwasan mong makagat ka ng mga aswang. At kung makagat ka man, kailangan mahugasan kagad ng malinis na tubig ang sugat at lagyan mo kagad ng tambal. May kasamang pantambal ang liantok na yan. Sana'y makatulong sa iyo. Marami pong salamat sa pagkakaligtas niyo po sa buhay ko, Mang Ruel. Sana nga po ay bukal po sa puso niyo ang pagtulong sa akin at sa mga aswang na naging biktima ng mga aswang na tarok. Nakahanda na po akong patayin ang pinuno nila. Nang mahawakan na ni Bendoy ang yantok, ay napansin niyang pamilyar din sa kanya ang sandata. Para bang matagal niya nang nahawakan yun. Ngunit hindi siya nagtanong dito. Nakakunot ang noo niya na hinawakan ng yantok sa kakunwaring iniumang sa kaharap. Tila nauunawaan naman ni Mang Ruel na gusto niyang subukang kalabanin ito. Humanda rin ito sa pag-atake na para bang nagsasanay lamang sila. Habang si Bendoy ay natutuwang pamilyar din ang paraan nito ng paghawak ng yantok. Nauna na ngang umatake sa kanya si Mang Ruel, habang ang kanyang kamay ay pinag-aaralan pa ang paghawak sa kanyang armas na matagal niya nang hindi nasusubukan. Isang unang palo ang ginawa niya, ngunit nasalag yun ni Mang Ruel at dalawang magkakasunod na palo kagad sa kanyang braso ang iginanti nito sa kanya. Mabilis ang kamay ni Mang Ruel na parabang dumaan talaga sa matinding pagsasanay. Hindi lang ang itsura ng nilalang na makakalaban mo dapat mong isipin. Kailangan mo ng tamang pagkakataon sa pag-atake at paggamit ng panlilinlang na akbang. Nakita ni Bendoy ang tinutukoy nitong panlilinlang na akbang. Yung inakala niyang papaluin siya ng yantok, yun pala ay balak nitong sipain siya sa tagiliran na kahit hindi naman malakas ay nagdulot pa rin yun ng pagkalito sa kanya. Humihingal siyang tumigil sa pakikipaglaban sa lalaki dahil hindi man lang siya tumama sa katawan nito. Marami ka pang dapat matutunan pagdating sa paghawak ng arnis o yantok. Halika, ganito ang tamang paraan ng paghawak sa yantok. Lumapit siya kay Mang Ruel at hinawakan nito ang yantok. Pagkatapos ay ipinosisyon nito ng maayos ang mga kamay niya sa paghawak ng arnis. Madali lang matutunan ang paggamit ng dalawang yantok na ito o arnis. Hawakan mo ang yantok, mga 2 hanggang 3 pulgada mula sa dulo. Ito ang karaniwang hawak sa arnis upang may sapat kang kontrol at puwersa sa bawat pagpalo mo o depensa. Ang maluwag na hawak naman ay ginagamit upang sa mabilisang galaw ng pag-atake. Bagyang maluwag ang hawak upang makagalaw ang pulso mo at makapagpalit ng direksyon ng mabilisan. Ang baliktad naman na paghawak tulad ng ganito ay hawak mula sa kabilang dulo. Karaniwang ginagamit sa pagpapatalsik mo naman ng armas ng kalaban. Kailangan matibay ang katawan mo. Kung 2 yantok ang gamit, hawakan ang bawat isa sa parehong paraan
at panatilihing balanse ang bigat at galaw na magkabila ang kamay. Sa ganung paraan, mauuto mo ang kalaban. Sana'y nakatulong to sa'yo. Magsasalita pa sana si Bendoy, pero narinig na niya ang boses ng kanyang tiyo Noel sa labas ng kuweba. Kaya agad namang naunawaan ni Mang Roel na kailangan niya nang umalis at magpaalam dito. Mag-iingat ka, Bendoy. Sana, hindi pa ito ang huli natin pagkikita. Marami po't salamat sa inyo. At sa armas na to, Mang Roel. Tuluyan ang umalis sa lugar na yon si Bendoy at naabutan pa niya ang tangkang pagpasok sa loob ng kuweba ni Mang Noel. Nakatingin ito sa kanya at bakas sa muka ang labis na pag-aalala. Nabaling ang atensyon nito sa hawak niyang kulay itim na telang pinaglalagyan ng yantok. Tignan mo, Chong. Ang ganda po ng ibinigay niyang sandata sa akin. Gusto niyo po ba makita to? Huwag na. Meron na akong sandata. Baka yan pa ang kunin ko. Ingatan mo na lang ang armas na yan. Mabuti naman pala at hindi siya masamang tao. Nagulat nga rin po ako dahil totoo po pala ang sinasabi niya. Marami talagang nakakulong sa hawla na ginawa niya at magugulat po kayo sa ibabalita ko sa inyo. Isa sa mga nabiyag po niya na may hawa na ng aswang ng tarok ay si Kapitan Tiago. Umaangil po siya na parang nauulol na aso at talagang hindi po nila ako nakikilala. Desidido po si Mang Roel na tulungan ng mga biyag para bumalik sila sa dati nilang anyo. Nasabi ba sa'yo kung paano niya raw gagawin yun? Ang dugulan daw po ng pinuno ang tanging makapagbibigay po ng lunas sa mga biyag. Tutulong po ako sa kanya para maibalik na po sila sa normal nilang buhay. Ganun ba? Para yatang nawala ang galit mo sa mga taong yun Nakakatuwa naman ang katapangan ni Roel. Handang harapin ang pinuno ng mga aswang na tarok. Paano raw niya lalabanan ng pinunong hindi pa niya nakikita? Ang sabi niya po ay magaling daw pong magkunwari ang aswang. Kaya nahihirapan daw po siyang hanapin ng pinuno. Kung siya nga nabiyasa na sa pakikipaglaban, ay nahihirapan pa sa paghanap ng pinuno. Tayo pa kaya? Ang mahalaga po ay may makakatulong na po sa atin para mahanap ang pinuno nila. Ano na pong gagawin natin ngayon, Chong? Sana po tayo pupunta nito. Maghahanap tayo ng pansamantalang bahay na matutuluyan. Halika na. Bilisan na nating umalis dito. Malapit nang lumiwanag ang paligid. Muli nilang ipinagpatuloy ang kanilang paglalakad hanggang sa pagsapit nila sa gitna ng kagubatan kung saan ay madalas nilang pagtambayan noon nang sila ay nangangaso pa sa kakahuyan. Natatandaan pa niya ang unang pagdating ng kanyang tiyuhin sa bahay nila. Talagang masayang-masaya ang kanyang ama nang makita si Mang Noel. Lalo pa at binigyan ng kanyang tiyuhin ng alak si Mang Gabriel. Natatandaan din niya noong 4 na taong gulang pa lamang siya nang una siyang turuang gumamit ng arnis ng kanyang tiyo Noel. Talagang nahirapan siya nung unang pagsasanay nila dahil sa oras na natatalo siya, kailangan niyang magbuhat ng tubig hanggang sa mapuno niya ang banga. Kaya ang paghawak ng arnis ay parang ibinalik siya sa kanyang nakaraan. Nahinto ang pag-iisip ni Bendoy sa kanyang nakaraan nang tumigil sila sa paglalakad. Inilinga niya ang kanyang paningin sa paligid kung saan ang mga huni lang ng kuliglig ang naririnig niyang ingay sa gubat. Pakiramdam ko, may nilalang na sumusunod sa atin, Bendoy. Sige lang po. Sumunod lang sila. Dahil hindi sila sasantuin ng armas ko. Parang naaamoy nila sa katawan natin ang dugo ng mga aswang na napatay natin. Sandali. Sa bahaging yun ng kakahuyan, parang may nakita akong isang nilalang na nagtatago sa likod ng puno. Akma na sanang lalapitan nilang dalawa ang nilalang na itinuturo ni Mang Noel nang bigla silang naunahan ng mga nilalang na nagtatago sa likod ng mga puno. Normal silang mga tao na may dalang mga sibat. Patuloy na humahakbang ang mga ito papalapit sa kanilang kinaroroonan habang nakatutok ang sibat sa kanilang muka. Tila kinikilala sila ng mga ito. Ganon din ang ginawang pagsusuri ng magtiyuhin sa mga kalalakian na may malalaking pangangatawan.
bigla sila nitong inatake ng hampas gamit ang sibat. Kaya naman, hindi pa man natatanggal ni Bendoy ang nakabalot na tela sa kanyang sandata, ay naisalag niya na yon sa armas ng kalaban. Saka itinulak ang mga ito papalayo sa kanilang kinatatayuan, habang si Mang Noel naman ay hindi na nagpaawat, nakipaglaban na ito sa mga tao. Iyan po! Huminahon kayo! Hindi po kami mga kalaban! Naparito po kami para tugisin ang mga aswang na tarok! Huwag kang makipag-usap sa kanila, Bendoy. Hindi nila tayo bubuhayin. Mga kalaban sila. Hindi nila nauunawaan ang mga sinasabi natin. Kung hindi ako nagkakamali, taga-ibang tribo sila. Sa patuloy na pakikipag-usap ni Mang Noel kay Bendoy, ay panay din ang pakikipaglaban nito sa mga lalaki. Si Bendoy naman, na bagamat wala naman siyang balak na manakit ng mga hindi nila kalaban, ay itinaas na lamang niya sa ere ang hawak na yantok. Pinukpok niya ang kanyang arnis na 2 beses at ang ingay na nilikha nito ang nagpatigil sa mga tao. Dati niya nang natutunan ang bagay na yon sa kanyang tiyuhin. Tanging silang 2 lang ang nakakaalam sa ganong pagpapakita ng pakikipag-usap sa mga taong nakatira sa ibang tribo. Tumigil po kayo! Hindi po kami ang kalaban nyo rito. Aswang na tarok lang po ang hinahanap namin. Pakawalan na po nyo kami at hindi po namin kayo sasaktan. Tila naintindihan ng mga tao ang ibig sabihin ni Bendoy. Maya-maya pa ay lumapit na ang pinakapinuno ng tribo at sumenyas ito ng paghingi ng pasensya sa nagawa sa kanila. Matagal na raw ang mga ito sa bundok na yon dahil natatakot ang mga ito sa pagsalakay ng mga aswang na tarok. Tinanong nito kung paano niya natutunan ang ganong senyas ng kanilang tribo. Kay Tiyo Noel ko po natutunan. Oo, matagal akong tumira sa mga tribo na malapit sa gitnang silangan ng Cordillera. Kaya huwag kayong mag-alala. Malapit na kayong makabalik sa mga tribo nyo. Dahil nandito na kami. Kami ang tutugi sa mga aswang. Nagpalakpakan ng mga tao bilang pagpapakita ng pagsuporta sa kanilang gagawin. Maya-maya pa ay nagpaalam na ang mga ito at umalis na sa kanilang harapan. Sila naman ay nagpatuloy na sa paglalakad. Biglang sumariwa ang sakit sa dibdib ni Bendoy nang mapadaan sila sa dati nilang bahay. Kaya naman, sinubukan nilang bisitahin ang dating bahay na nasunog. Tanging iisang poste na lang ng haligi ang nakatayo. Ang abo sa lupa ay tinabunan ng mga maraming damo. Naluluwang napatingin si Bendoy sa lugar kung saan madalas naman silang magsanay ng kanyang amang si Mang Gabriel sa paggamit ng pana. Habang sa kabilang gilid naman ng balkonahe ay ang alaala ng pagsasanay naman nila ni Mang Noel. Maraming magagandang alaala ang sinira ng aswang na tarok at yun ang hinding-hindi niya makakalimutan. Naaalala ko po, Chong. Kapag hindi kita natatalo sa laban, pinaparusahan niyo po ako sa pamamagitan po ng pag-iigib ng tubig. Kaya lang po, nang makalaban ko po kanina si Mang Roel, para pong ang dami ko pa palang hindi alam sa paggamit po ng yantok. Dahil mas nasanay ka sa paggamit ng pana. Kung nabubuhay lang po sana si tatay, marahil hindi ko po kailangan gumamit ng yantok para lang makipaglaban sa mga aswang. Hindi pa rin mangyayaring hindi ka makikipaglaban sa aswang, Bendoy. Dahil nasa dugo na natin ang pagiging manunugis na mga aswang. Hindi po kaya pinatay sila tatay at nanay ay dahil isa sila sa pinakamagaling na manunugis na mga aswang at naging sagabal sila sa pinuno ng mga aswang na tarok. Kaya po sila pinapatay. Maaaring gano'n na nga, Bendoy. Pero wag na wag ka pa rin magtitiwala sa taong yon. Hindi pa rin ako naniniwalang mabuti siyang tao. Hindi na sumagot si Bendoy sa sinabing yun ni Mang Noel. Pagkatapos ay muli silang naglakad papalayo sa lugar na yon at tinahak ang daan papunta sa baryo na madalas din nilang puntahan noon. Kaya lang ay nagulat sila sa kanilang nadatnan. Ang mga bahay ay mga animong nilamon ng kalawang at alikabok. Ang bubong ay butas-butas, dingding na tinuklap ng hangin at ulan. Sa bawat kanto, may mga halamang gubat
na unti-unting sumakop na sa mga bakuran at daan. Ang dating mataong lugar, ngayon ay isa na lamang maliit na baryo na walang tao. Bakas ang pagsalakay ng mga aswang dahil sa mga nagkalat na gamit sa lupa. Tahimik, walang ingay, kundi ang huni ng hangin at mga ibon na uwak. Ang poso sa gitna ng baryo'y tuyo na at sa paligid nito, mga upuang kahoy na bumagsak at nasira. Hanggang dito pala ay nakarating na ang pamiminsala ng mga aswang. Hahanap tayo na maaari natin pansamantalang matutuluyan. Lalo pa at ilang oras pa ang ating hihintayin para sumikat ang araw. Sige po, Chong. Dun po, sa bahagi ng kubo na malapit sa malaking puno ng nara. Pwede na po yun para sa atin. Mabilis na nilapitan ng magtsuwin ang nakita nilang bahay at kagad na naghanap ng lumang gasera na magsisilbing ilaw nila sa loob. Makapal ang alikabok sa sahig na gawa sa kawayan. Pagkatapos ay inilapag ni Bendoy ang hawak niyang yantok sa ibabaw ng lamesa na may nakatiwangwang na 2 platong plastik. Nilinisan niya ang kanilang mahihigaan, samantalang si Mang Noel naman ay nagpaalam sa kanya. Bendoy, lalabas na muna ako saglit. Kailangan kong maglibot-libot sa paligid ng bahay para masigurado ang kaligtasan natin. Sige po, Chong. Huwag na lamang po kayong lalayo. Dala ang sarili nitong arnis ay mabilis na itong tumakbo sa labas at naglaho ito sa madilim na bahagi ng daan, habang siya naman ay patuloy sa paghahanda ng kanilang mahihigaan. Pinispisan niya ang mga unan na nakalagay sa sulok ng higaan. Ngunit sa pagpispis niya ng maruming unan, nakita niya ang isang bagay na nahawakan ng kanyang mga kamay. Bumundol ang kanyang kaba dahil sa lumang larawan na naroroon. Hindi ang larawan ng mga taong nakatira sa bahay na yon ang nandoon, kundi larawan nilang 4 ng kanyang ama, kasama ang kanyang tiyo noong siya ay bata pa. Hala? Paanong napunta to rito? Nilinisan niya ang larawan at isinilid yun sa kanyang bulsa. Nahulog siya sa malalim na pag-iisip kung paanong nagkaroon ng larawan sa lugar na yun, samantalang hindi naman yun ang kanilang bahay. Maya-maya pa ay bigla niyang naalala si Mang Noel. Naisip niya dito itanong ang tungkol sa larawan. Lumabas siya ng kubo at inilinga ang kanyang paningin. Kaya lang, nagulat siya sa biglang pagsasalita ng aswang na tarok sa madilim na bahagi ng kakawyan, sa likod mismo ng bahay na kanilang tinutuluyan. Kailangan mong mamatay. Mabuti na lang at nakabalik ka na sa baryong ito. Hindi ako makakapayag na may mabuhay pa sa lahi ng mga manunugis. Sino ka? Ikaw ba nagpapatay sa mga magulang ko? Marahil, ikaw ang pinuno ng mga aswang na tarok. Nasaan ang tiyo Noel ko? Ilabas mo siya! Hindi mo na siya makikita dahil dito pa lang ay papatayin na kita. Ngayon ko masusubukan ang galing mo, bata! Hayop ka! Anong ginawa mo sa tiyo ko? Tuluyan ng nalantad sa liwanag ng bilog na buwan ang anyo ng pinuno ng mga aswang na nagtatago sa kakawyan. Ang malausan nitong ulo ay muka ng tao, ngunit kulubot ang balat. Ang kalahating katawan nito ay sa tao na balot naman ng kulay itim na balahibo sa katawan. Ang malausa rin nitong sungay na may matutulis na dulo na tila talim ng kutsilyo ay nagdulot ng kilabot sa kanya. Pati na ang malalagari nitong mga ngipin at mapupulang mga mata ay sapat ng patunay na ito nga ang pinuno ng mga aswang na tarok. Wala na ang tiyo Noel mo. Hindi na siya babalik. Biyag na namin siya. Kaya ikaw na lang. Ikaw na lang ang natitirang tao sa lugar na ito. Magiging akin din ang katawan mo at kakainin ko ang laman loob mo sa harap ng manunugis na humahabol sa akin. Kung si Mang Roel ang tinutukoy mo, kabahan ka na dahil wala siyang awa kung pumatay.
At kapag nagkaharap kayo ni Mang Ruel, yun na rin ang magiging katapusan mong hayop ka. Bakit mo ipinapatay ang mga magulang ko? Sumagot ka! Imbis na sumagot, ay isang malakas na pagtawa lamang ang ginawa nito. Nakatingala sa langit na parang nagmamalaki sa harap niyang napaniwala nito ang mga tao na ang mga magulang niya, ang aswang. Hindi na napigilan pa ni Bendoy ang kanyang sarili at sa isang iglap ay sinugod niya ito gamit ang kanyang arnis. Ngunit naiwasan nito ang una niyang pag-atake at gumanti ito ng kalmot sa kanya. Muntik siyang tamaan ng kuko nito sa kanyang dibdib. Umikot siya ng mabilis at inalala ang itinuro sa kanya ni Mang Ruel. Kailangan niyang patamaan ang kahinaan ng katawan ng aswang. Isang mataas na pagtalon ang ginawa ng aswang na tarok at muntik siyang tamaan ng kamao nito sa kanyang muka. Saktong pagbagsak nito sa lupa, ang pagpalo niya kagad ng 2 beses sa dibdib nito. Nagulat ito sa nakitang lakas at bilis ni Bendoy. Maging siya ay nagulat din sa kakaibang kilos niya na parang sumasabay siya sa hangin. Tila ipo-ipong hangin na bigla na lamang lumukso sa ere si Bendoy at lumabas ang malakas na liwanag sa kanyang sandata. Malatubig ang naging itsura ng liwanag, dahilan para umatras ang aswang. Tila natakot ito sa kanyang sandatang may kakaibang kapangyarihan. Paano nangyari yun? Paano nagkaroon ka ng ganyan sandata? Ang malatubig na liwanag sa akin yan, Tok, ay mabisang pangontra sa mga taong may hawa ng pagiging aswang na tarok. Hindi ba't ang may rabis na aswang ay takot sa tubig? Kaya ngayon palang kabahan ka na, dahil ito na ang magiging katapusan mo. Isang malakas na pag-atake ang ginawa niya, pasugod sa nilalang na nakatayo sa harapan niya. Hindi nito naiiwasan ang bawat pagpalo niya dahil ginamit naman niya ang panlilinlang na sinasabi ni Mang Ruel. Kaya naman, ang balat ng aswang ay kitang-kita niyang nalagyan ng latay at pasa. Bigla itong nanghina at napaluhod. Ang buong akala naman ni Bendoy ay matatalo niya na kagad ang pinuno. Ngunit nagkamali siya dahil nag-iipon lang pala ito ng lakas. At sa paglapit niya ay biglang lumitaw ang sandata nito sa kamay. Isang umaapoy na espada na ang kulay ay itim. Ang malausok na bumabalot sa armas ng aswang ay tila naglalagablab na apoy. Bigla siya nitong inatake ng sandata nito at tinamaan siya sa kanyang dibdib. Pasadsad siyang bumagsak sa lupa at nahirapang bumangon. Ngayon ka pa lang makakakita ng nilalang na sinusunog ang katawan sa pamamagitan ng usok ng espada ko. Hindi ako matatalo ng walang silbi mong sandata. Isang mataas na pagtalon ang ginawa ng pinuno ng aswang para sana ay tuluyan siyang patayin gamit ang espada nito. Ngunit sa pagbagsak ng armas nito, isang dangkal ang layo sa kanyang muka ay nakita niya ang nakaharang na pamilyar na arnis sa kanyang harapan. Sinalag ni Mang Ruel ang espada ng kalaban at ubod lakas nitong naitulak ang aswang papalayo sa kanyang kinaroroonan. Ni hindi niya napansin ang pagdating ni Mang Ruel sa kanyang likuran. Parang iniligtas na naman siya sa pangalawang pagkakataon. Halos magulat siya sa liksi at bilis ni Mang Ruel habang nakikipaglaban ito sa aswang. Bawat pag-atake at palitan ng mga ito ng pagsalag at pag-iwas ay nagawa naman ni Mang Ruel na mapalo ang mukha ng kalaban gamit ang arnis. Pasadsad itong bumagsak sa lupa habang bumubulwak ang dugo sa noo ng pinuno ng aswang. Isang mataas na pagtalon ang ginawa ni Mang Ruel at nagawa nitong masakyan sa dibdib ang kalaban. Malakidlat nitong nailabas ang bote at nakuhaan agad ng dugo ang pinuno ng aswang. Ngunit isang malakas na pagsuntok sa muka ang ginawa ng aswang na tarok kay Mang Ruel. Kaya naman, bumagsak si Mang Ruel ng pasadsad sa lupa. Nagkaroon ng pagkakataon si Bendoy na bumangon at lumaban na rin sa pinuno ng aswang. Kaya lang, muli siyang tinamaan ng suntok nito sa kanyang dibdib at bumagsak din siya sa lupa katabi ni Mang Ruel. Agad na tumakas ang pinuno ng aswang at naiwan silang nakahiga sa lupa. Mabilis na bumangon si Mang Ruel para alalayan siyang tumayo.
Ayos ka lang ba? Anong masakit sa'yo? Ayos lang po ako, Mang Ruel. Biyag po nila si Tio Noel. Kailangan po natin silang tulungan. Tutulungan mo siya sa ganyang kalagayan? Ano ba nangyari? Paano nakuha ng aswang na yun ang Tio Noel mo? Ang sabi lang po niya, ay biyag na raw po niya ngayon si Tio Noel ko. Nakikiusap po ako, Mang Ruel. Tulungan niyo pong mailigtas ko ang tiyo ko. Siya na lang po natitira kong pamilya. Pero kailangan na munang gamutin ang sugat mo. Halika, sumama ka sa akin. Pupunta tayo sa kuweba. Gagamutin ko na muna ang sugat mo sa katawan. Lalo pa, at nakakuha na ako ng dugo ng pinuno ng aswang. Masusubukan ko na kung mapapagaling nga nito ang mga may hawa ng pagiging aswang. Pasensya na po. Pero kailangan ko pa pong hanapin si Tio Noel eh. Nasa panganib po siya. Hindi ako makakapayag na umabol ka na mag-isa sa pinuno ng mga aswang. Walang nagawa ang sandata mo sa kapangyarihan niya. Nararamdaman kong mahihirapan tayong labanan siya. Ang kailangan natin ngayon ay tamang pagpaplano. Pero, Mang Ruel, paano po ang tiyo ko? Walang mangyayari sa kanyang masama. Marahil ay gagamitin ng aswang na yun ng Tio Noel mo para mapatay ka. Ang hindi ko lang talaga maintindihan ay kung bakit gusto kanyang patayin. Hindi ko rin po alam, Mang Ruel. Basta po, nabanggit niya kanina na hindi raw po siya makakapayag na may natitirang lahi ng manunugi sa baryo to. Balak talaga nila akong patayin at hindi ko pa po alam kung bakit kailangan niyang gawin yun sa akin. Naguguluhan din ako. Ngunit kailangan mong mag-ingat. Halika na. Tulungan mo akong gamutin ng mga biyag dahil sila lang ang makakapagturo sa akin kung nasa nagtatago ang pinuno ng mga aswang. Hanggat nasa anyo sila ng aswang, wala silang maaalala para makapagsabi sa atin kung sino ang totoong pinuno nila. Kung ganun po, sa oras po na balagyan ng kanilang labi ng dugo ng pinuno nila, ay maaalala nila kung sino sila at kung sino ang pinunong may gawa sa kanila? Tama ka. Ang mga biyag mismo magtuturo sa atin kung saan natin matatagpuan ang tirahan ng pinuno nila. Teka, sandali lang po, Mang Ruel. Napansin ko pong tila nagbago ang hawak kong yantok kanina. Nagkaroon po ito ng malakas na liwanag na malatubig ang epekto laban sa pinuno ng mga aswang. Dahil ang mas na ibinigay ko sa iyo ay makapangyarihan. Pag-aari yan ng kapatid kong namatay. Ibinigay yan sa amin ng lolo namin. Nanggaling pa raw yan sa lumang kuwebang natagpuan noon sa Palawan. Walang nakakaalam kung gaano nakatagal ang sandatang yan. Pero malaki ang maitutulong yan sa ating laban sa mga aswang. Pero, bakit niyo po to binigay sa akin? Dahil naaalala ko sa iyo ang pamangkin ko. Kung nabubuhay siya ngayon, maaaring magkasing-edad lamang kayo. Kaya lang ay pinatay sila. Kaya ibinibigay ko yan sa iyo. Dahil alam ko kung gaano kasakit ang mawalan ng pamilya. Lalo na kapag gusto mong bigyan ng katarungan ang mga nangyari sa kanila. Ngunit wala ka namang magagamit na sandata laban sa pumatay sa kanila. Natigilan si Bendoy dahil may puntos si Mang Ruel. Kaya kahit labag man sa kanyang kalooban, ay muli siyang sumama sa matanda papunta sa kuweba. Pagkalipas ng kalahating oras, ay narating na nila ang kuweba. Agad silang pumasok sa loob para gamutin ang mga nahawa ng aswang. Pagdating nila sa loob, ay muling nagkagulo ang mga aswang na tarok. Lahat ay inilalabas ang mga kamay para abutin ang bagong dating na si Bendoy. Balak nilang kainin siya na para bang gutom na gutom sa matagal na pagkakakulong sa hawlang yun. Si Mang Ruel ang lumapit at kinuha ang bote na may laman ng dugo ng pinuno ng mga aswang. Kumuha ito ng isang aswang sa loob ng kulungan at kagad na iginapos ang kamay at paa dahil patuloy ito sa pag-angil at pagwawala. Kumuha ng konti si Mang Ruel sa bote at idinikit yon sa maliit nitong kutsilyo. Pagkatapos ay inilapit yon sa bibig ng aswang na tarok. Ilang minuto ang lumipas, ang nakakatakot nitong anyo ay unti-unting naglaho. Nawala ang sungay at ang dalawang kamay na sobra nito. Natira ang normal nitong anyo bilang tao habang walang saplot ang katawan na nakadapa sa lupa.
Kapitan Tiago? Kayo nga! Kayo nga nabiyag ni Mang Ruel! Ano po nangyari? Pakawalan niyo muna ako rito. Nasasaktan ang kamay ko at nahihirapan ako magsalita. Mabilis na kumilos si Mang Ruel at kagad na kinalagan ng tali si Kapitan Tiago. Hindi maitago ang kasiyahan sa muka ni Mang Ruel dahil nagtagumpay ito sa gamot na para sa hawa ng aswang. Maililigtas na nito ang iba pang mga nakakulong at makakasama na nilang umatake papunta sa kuta ng mga aswang. Inalalayan ni Bendoy na bumangon si Kapitan Tiago na halata ang pagod sa paghabol nito ng hininga. Maraming salamat sa pagkakaligtas mo sa akin, Ruel. Naaalala ko na ang lahat ngayon. Paano po kayo nahawa ng aswang, Kapitan Tiago? Nilusob kami ng aswang ng gabing nagkita tayo sa gubat. Hindi na namin napigilan ang pagsalakay ng mga aswang. Diyos ko, hindi namin alam ang aming gagawin. Sobra kami nagsisisi sa ginawa namin sa iyong mga magulang, Bendoy. Hindi namin sinasadya. Biktima lang din kami ng maling paniniwala. Mga nangyari sa pamilya ko. Sinong pumatay sa kanila? Hindi ko alam kung sinong pamilya ang sinasabi mo, Ruel. Ngayon lang naman kita nakita rito eh. Kapitan Tiago, sandali lang. Ako po muna ang kausapin nyo. Paano pong naging biktima kayo? Ano po bang ibig nyo sabihin? Bago pa namin masunog ang bahay niyo, Bendoy, nakita naming lahat na doon pumasok ang aswang. Ang buong akala namin ay aswang ang mga magulang mo. Pero may nakakita pala sa kanila na bago pa man namin masunog ang tahanan niyo, ay may pumatay na sa kanila. May nauna ng pumaslang sa mga magulang mo. At sigurado kong wala talaga kaming kinalaman doon. Biktima lang kami ng maling paniniwala. Subalit, humihingi pa rin ako ng tawad sa mga nagawa kong maling pangungusga sa mga taong may mabuting nagawa para sa amin. Sabihin niyo po. Sabihin niyo, Kapitan. Sino nakakita sa kanila? Sino po ang taong nakakaalam na may nauna ng pumatay sa kanila bago pa man masunog ang bahay namin? Kapag wawala ni Bendoy habang hawak ang balikat ng matanda, ay nahulog sa bulsa niya ang larawang nakuha niya sa katre ng bahay na tutuluyan sana nila. Nakuha yon ni Mang Ruel at pinagmasdang mabuti. Nanginginig ang kamay nitong pinipigilan si Bendoy sa pagwawala, habang ang mga mata nito ay hindi inaalis sa larawang hawak. Ang lalaking nakakita sa kanila ay pinatay ng pinuno ng mga aswang. Teka, sandali lang. Manahimik na muna kayo. Pakinggan mo ako, Bendoy. Bitiwan niyo po ang kamay ko, Mang Ruel. Gusto ko lang makatiyak na tama ang narinig ko. May ibang pumatay sa mga magulang ko. At aswang ang may gawa nun. Makinig ka muna. Paano napunta sa'yo ang larawang ito? Itinaas ni Mang Ruel ang lumang larawan na nanggaling sa kanyang bulsa. Natigilan siya at nabitiwan niya ang balikat ni Kapitan Tiago dahil ang mga mata ng lalaking nasa larawan sa likod ng kanyang ama ay kahawig ng mata ni Mang Ruel. Yun ang dahilan kung bakit parang pamilyar sa kanya ang muka ng lalaki. Nakaawang ang kanyang bibig nang makitang may luwa ang mga mata ni Mang Ruel. Nakuha ko po yan sa lumang bahay sa baryo ng Manlapat. Nagtataka nga rin po ako kung paanong napunta po yan sa lugar na yon. Dahil sa akin to. Ako natulog sa bahay na tiniluyan niyo kanina ni Noel. Naiwan ko ang larawan doon. Ito ang kaisa-isang litratong alaala ko sa sinasabi kong pamilya na pinatay ng aswang at sinunog ng taong bayan. Ngayon ang tanong ko, sagutin mo. Bakit mo ito dinala? Bakit nasa bulsa mo ito? Dahil ang nasa larawan po ay ang pamilya ko. Ang mga magulang ko po na pinatay ng mga aswang. Sila ang pinag-uusapan namin ni Kapitan Tiago. Sila ba sinasabi mong pamilya mong pinatay ng aswang, Ruel? Ito ang anak nila. Siya lang ang nakaligtas dahil kasama niya si Noel sa pangangaso habang sinusugod namin ang bahay ng pamilya mo. Pero kagaya na sinabi ko, patay na sila nang dumating kami roon. Hindi ko sila basta pamilya lang.
kundi kapatid ko si Gabriel. Teka, sandali lang po. Baka po nagkakamali po kayo. Kasama ko po ang kapatid ng tatay ko. Siya po si Tio Noel. Bumakas ang matinding galit sa muka ni Mang Ruel nang marinig ang sinabi ni Bendoy. Halos manginig sa galit ang lalaki at namumula ang mga matang napatitig sa kanya ng matagal. Maging si Bendoy ay naguguluhan na rin sa mga nangyayari. Ngunit iba ang bilis ng tibok ng puso niya, lalo na at pamilyar sa kanya ang anyo ni Mang Ruel. Kaya sinubukan niya itong tanungin ng isang bagay na silang dalawa lang ng kanyang tiyuhin ang nakakaalam. Sinasabi niyo po bang kayo po ang tunay kong tiyuhin? Oo, wala nang iba. Ngunit paano po nangyari yun? Maaaring ginamitan ni Noel ang kapatid ko ng hipnotismong itim sa pamamagitan ng alak. Tama po kayo. May alak nga po na ipinapainom si Tio Noel sa mga magulang ko. Madali naman pong mapatunayan kung kayo talaga ang tiyo kung nakasama ko nung 4 na taong gulang pa lang po ko eh. At kapag napatunayan ko pong kayo talaga ang tiyo ko, nangangahulugan lang na ang pumatay sa mga magulang ko at ang pinuno ng mga aswang na tarok ay walang iba kundi si Tio Noel. Dati po tinuruan ako ng kapatid ni tatay na kapag natalo ko sa laban namin ng arnis, ay pinag-iigib niya ako ng tubig. Saan ko po yun inilalagay? Sa banga na may mga lumot na nakadikit sa labas. Napaatras si Bendoy at nagtanong pa ng isa pang katanungan na kukumpleto sa kanyang mga palatandaan. May palatandaan kung paano makikipag-usap sa kabilang tribo gamit ang yantok. Ano po ang mga yon? 2 tuktok sa pinag-uumpugang yantok habang nakataas ito sa ere. Tuluyan na ngang bumagsak ang mga luwa sa mga mata ni Bendoy nang makumpirma niyang si Mang Ruel nga ang kapatid ng kanyang ama. Ang kanyang Tio Ruel, hindi si Tio Noel. Malinaw na isang panloloko ang ginawa ni Mang Noel para tuluyang mabura ang manunugis ng aswang sa lugar. Samantalang si Kapitan Tiago ay hindi makapaniwala sa mga natuklasan. Dahil maging ito ay napaniwala ni Mang Noel na kapatid nga ito ng kanyang ama. Halos magwala sa galit si Mang Ruel at napayakap ng maigpit kay Bendoy. Diyos ko, kaya pala ang gaan-gaan ng loob ko sa'yo at pamilyar sa akin ang pangalan mo. Ang buong akala ko talaga ay kasama ka nasunog sa bahay ng kapatid ko. Ang hayop na yun. Niloko ko ng harapan. Niloko kami. Hindi ko man lang naramdaman na hindi ko siya totoong tiyo. At kaya siya nagtagumpay dahil ginamitan niya ng itim na hipnotismo ang mga magulang ko. Hayop siya. Demonyo siya. Magbabayad siya. Papatayin ko siya, Tio Ruel. Huminahon ka muna, Bendoy. Ang kailangan natin gawin ngayon ay pag-isipan na mabuti kung paano siyang mapapatay. Sa oras po na makaharap ko siya, Tio Ruel, gawin niyo po ang lahat para makuha ang dugo niya. Ililigtas ko po ang mga nahawa niya ng pagiging aswang na tarok. Matutulungan ka ng yantok, Bendoy. Dahil sa oras na mapalabas mo ang tunay na kapangyarihan ng sandata mo, mapapatay mo na siya at mabibigyan mo ng katarungan ng pagkamatay ng mga magulang mo. Ako naman ang pupugot sa ulo niya at susunugin ko kasama ng mga alagad niyang aswang. Akma na sanang sasagot si Bendoy nang marinig niya ang boses ni Mang Noel sa labas ng yungib. Dala ng bugso ng damdamin ni Mang Ruel ay nauna pa itong lumabas ng kuweba. Kasunod si Bendoy at binilinan si Kapitan Tiago na bantayan ng mga biyag habang isinusuot ang nakasampay na damit ni Mang Ruel. Paglabas niya ay nakita niya si Mang Noel. Nasaan yung tao ito at nasa likod naman ang mga alagad nitong umaangil na parabang nauulol na aso habang ang malapot nitong mga laway ay tumutulo sa bibig nito na may kasama pang mga dugo. Ayos ba ang palabas ko? Napaniwala ko kayong lahat, maging ang mga magulang mo, Bendoy. Alam ko na ang buong katotohanan. Kaya pala ng gabing nasunog ang bahay namin ay nagkunwari kang nag-away kayo ni tatay. Pinatay mo siya. Ginamit mo kaming lahat.
Oo, pinatay ko sila. Kasalanan naman nila eh. Dahil pinakikialaman nila ang mga plano ko sa baryong ito. Kung hindi nila pinatay ang mga alagad ko, hindi ko rin naman sila hahatulan. Kung ganon, nung gabi na nagtalo kayo ng ama ko, natuklasan niya na hindi kayo ang totoo niyang kapatid dahil nawala ang bisa ng hipnotismo sa kanyang katawan. Dahil kayo ang pinuno ng mga aswang. Magbabayad kang hayop ka. Papatayin kita. Pinatay mo ang mga magulang ko. Huwag kang mag-alala. Malapit na kitang isunod sa mga magulang mo. Magkikita-kita na rin kayo. Uubusin ko ang lahat ng lahi ng mga manunugis na kinatatakutan ko, no? Kasama ng Tio Ruel mo. Magsasama-sama kayo sa impyerno. Nagkakamali ka. Dahil mauuna kang pumunta sa impyerno. Sisiguraduhin ko yan sa'yo. At ikaw, kayo na mga alagad mo, ang uubusin ko mga lahi. Kaya ito na ang katapusan yung lahat! Dala ng matinding galit ay buong lakas na iwinasiwas ni Bendoy ang hawak niyang dalawang arnis at nilampasan niya ang nakatayong si Mang Ruel na nakahanda na rin para umatake. Tila pinag-aaralan nito kung paanong aatakihin ang pinuno ng mga aswang bago pa makalapit si Bendoy sa kinatatayuan ng pinuno ng aswang. Nakapagpalit na ito ng anyo sa harap mismo nila. Isang malakas na paghampas ng malausok nitong espada ang sumalubong sa papalapit na si Bendoy. Nagawa niyang maiwasan ang pagpalo nito ng espada at tinamaan naman niya ito sa dibdib. Isang pag-ikot ang ginawa niya at muli niyang inasinta ang mukha nito gamit ang yantok. Hindi ito natinag, sa halip ay muli itong umatake sa kanya gamit ang espada. Nasugatan siya sa kanyang braso at ramdam na ramdam niya ang hapdi mula sa talim nito. Habang si Mang Ruel naman ay tila saranggola na patuloy na tumatambling sa ere gamit ang yantok nito. Bawat tamaan ng matinik nitong sandata ay bumubulwak ang dugo ng mga aswang habang pinupugutan ng ulo ang lahat ng humaharang sa kanyang tsuwin. Ang ibang mga tumakas ay hindi rin nakaligtas sa malatubig na kapangyarihan ni Bendoy. Agad siyang umikot sa ere at ang liwanag ay sumaboy sa mga papatakas na aswang na tarok. Bumagsak ang mga ito sa lupa habang nagkikikisay ang katawan at sumusuka ng dugo na tila hinahabol ang hininga. Bumubula ang mga bibig na parang umaakyat ang malatubig na epekto nito sa ulo, kasabay ng pagtirik ng mga mata ng mga aswang. Hindi na kayo makakatakas sa akin kahit na maubos niyo ang aking mga alagad. Hindi ko hahayaang matalo niyo ko. Hindi mauuwi sa wala ang lahat ng mga paghihirap ko. Nagkakamali ka. Ikaw na lang ang natitirang buhay sa mga alagad mo. Kami ni Tio Ruel ang tatapos sa pag-ahari mong halimaw ka. Bumalik ka na sa impyernong pinanggalingan mo! Ubod lakas na pinalo ni Bendoy ang nakatayong si Mang Noel habang hawak niya ang arnis. Tinamaan niya ito sa leeg at dibdib habang si Mang Ruel naman ang kasunod na umatake sa halimaw. Pinagtulungan ng magtsuwin na paslangin ang pinuno ng mga aswang na si Mang Noel. Nang magkaroon ng pagkakataon si Bendoy ay kinuha niya ang malausok nitong sandata habang si Mang Ruel naman ay niluhuran ang dibdib ng aswang at paulit-ulit nitong sinuntok ang muka ng kalaban. Para sa kapatid ko na pinatay mong hayop ka! Isa pa! Para sa hipag ko! At ito naman, para sa pamangking ko! Chong, tama na po! Kailangan pa natin ng dugo niya para sa mga biyag! Kaya naman, mabilis na hinila ni Mang Ruel ang pinuno ng mga aswang papasok sa kuweba. Sa pintuan pa lang ng kuweba ay hinahabol na ni Mang Noel ang sariling hininga. Kontra sa kanila ang mga kulob na lugar. Kaya naman, tuluyan na itong nagpaubaya hanggang sa makapasok na sila sa loob ng yungib. Binuksan ni Kapitan Tiago ang 6 na kulungan. Punong-puno ng biyag at malalanggam ang mga itong nag-aagawan sa paglantak sa katawan ng kaawa-awang pinuno ng mga aswang. Ang mga naging biktima mo,
ang hahatol sa kasalanan mong hayop ka. Sila ang magpaparusa sa'yo. Habang pinagtutulungan ng mga aswang ang katawan ni Mang Noel, tumalikod si Bendoy upang hindi niya makita kung paanong pagluray-lurayin ng mga aswang ang katawan nito. Kasabay ng pagpatak ng kanyang mga luwa sa kanyang mga mata. Masakit din sa kanya ang nangyari sa pinuno ng mga aswang na tarok. Kaya lang, yun lang ang lunas sa mga hawa ng aswang sa katawan ng naging biktima nito. Maya-maya pa, narinig nila ang bawat daing ng mga taong nakabalik na sa dating anyo bilang isang normal na mga tao. Umiiyak at nagpapasalamat sa Diyos na sila ay nakaligtas. Lahat ay humingi ng tawad kay Bendoy dahil sa pangungusga ng mga tao sa pagkatao ng kanyang mga magulang. Pinatawad niya ang lahat ng mga nagkasala sa kanya, habang si Mang Roel naman ay kasama niyang tumira sa dating bahay ng kanyang mga magulang. Muling itinayo ang nasunog na bahay sa kaparehong estilo noong kasama pa niya ang kanyang ama at ina. Pero ngayon, kasama na niya ang totoo niyang tiyuhin bilang manunugis ng mga aswang. Magmula ng araw na yon, ay kinatatakutan na magtiyuhin nang ipakita nila sa lahat kung paano nilang sinunog ng sabay-sabay ang mga nakatuhog na pugot na ulo ng mga aswang na tarok. Sa gitna ay makikita ron ang ulo ni Mang Noel na siyang pinuno ng mga ito. Napuno ng makapal na usok ang nagsilbing libingan ng mga aswang. Kumalat ang kanilang pangalan sa buong lugar bilang isang malupit at magtsuwing kinatatakutan na manunugis sa buong baryo. Ang panghuhusga sa isang tao ay tunay na nakakasira ng buhay. Wala tayong karapatang humusga kung isa rin naman tayong makasalanan katulad ng ating hinuhusgahan. Dahil ang maling panghuhusga ay nagbubunga ng hindi pagkakaunawaan, pagkakahiwalay, minsan ay pagsisisi hanggang sa humantong sa kamatayan. Kaya sa halip, pinapayuhan tayo na matutong umunawa, magmahal at magpayo ng may kababaang loob. Samantalang ang pagkukunwari o pagpapanggap ay parang isang pagsisinungaling. Sabi nga sa banal na kasulatan kay Lucas chapter 12 verse 1 to 2, mag-ingat kayo sa pampaalsang ginagamit ng mga Pariseo. Sila ay mapagkunwari, walang nagtatago na di malalantad at walang nililihim na hindi mabubunyag. Ang pagkukunwari ay hindi mananatiling lihim. Lahat ay mabubunyag sa liwanag ng katotohanan. Kaya piliin nating maging mabuting anak ng Diyos kesa ang yakapin ang kasamaan. Dahil ang kaparusahang iyong matatanggap ay batay sa iyong nagawang kasalanan.